Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibyo natin, tambaluslos, nako. Dapat nang kabahan dating kadre Ka Angel. May babala yan mga karibyo natin patungkol po riyan ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Taong Kalye, yan mga karabino, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. At kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito na nga mga kababayan, nagsalita na si Ka-Angel, dating kadra, na ngayon ay isa ng miyembro ng Armed Forces of Philippines, na kung saan nagbalik loob sa gobyerno. Hiningian siya ng SMNI patungkol sa pangyayari kay Ka-Eric na kung saan na-contempt dahil sa pagtanggi na pangalanan ang kanyang source. Ayon kay Ka-Angel, nakakabahala ang ginawa ng Kongreso, dahil hindi pala pwede nang magtanong dahil maari kong nakulong. Sabi ni Ka-Angel, kung magtanong ka magdadalawang isip ka baka makasuhan ka. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero gusto ko lang balikan kay Angel, Miss Ina, ang mga bagay na importante na kaya nga tayo nagbalik loob sa ating pamahalaan dahil umaasa tayo na magkakaroon ng pagbabago. Una sa lahat, ang dahilan kung bakit nagbalik loob din, di ba, is dahil ang National Task Force and Local Communist Armed Conflict, ayan ang isa naging daan na nangako ang ating pamahalaan na tutulungan ang mga nagrebelde sa ating gobyerno. Ano po ang masasabi niyo dito kay Angel na kabilang na din ito? Nakikita naman po natin na gusto rin nila i-abolish ang NTF-ELCA. Ano po ba ang nakikita niyo sa malaking larawan na ito? Including the peace negotiations. Yun nga sa nakita ko kanina na pinakita nyo sa budget, medyo ang liliit nung, yung pinaka-importante sana, ang liliit pala, no? Training, professional, maliliit wala pa nga ako nabasa, parang hindi ko nakita yung sa other programs and sige. basic services. Yes. Yung basic services, hindi ko masyadong napansin kung naka-budget yun. So, travel expense for what? Saan ba? Bakit ba magta-travel pa sila? Dito lang sa Pilipinas, ang dami na nilang dapat ikutin. Lalo na sa mga distrito kung saan sila nakatalaga para makita nila kung paano nila pauuna rin yung mga district na doon sila nagre-represent. Di ba yun man yung sinabi sa Congress? Kaya ka nga tumakbong congressman sa distrito mo dahil gusto mong mapanatili yung development ng iyong lugar. Pero kung doon mo ipupunta lahat yung pondo mo sa travel, nagpapasarap ka pala. Yes. Diyan. At nakakalimutan mo yung pinanumpaan mong tungkulin na pag-unlad ng iyong mamamayan sa distritong iyong kinabibilangan. So, yun, siguro, sa nangyari nung nakaraan, parang naging eye-opener yung ginawang pagtatanong ni Eric or nung episode na yun. Yun yung naging eye-opener kasi wala namang nakakaalam talaga ng totoong budget ng Congress or per congressman na magkano ba talaga yung appropriate budget nyo. Dahil ano ba ang mga programs nyo. Wala namang malakas ang loob na magtatanong niya na simpleng mamamayan, di ba? Kundi yung talagang within sa area nila. Nasa loob din. Siguro ang nangyayari lang, marami nang gusto magtanong dyan ng mga empleyado man yan, mga tauhan nyo dyan. Kaya lang walang guts So ang gagawin nila, hanap sila ng access para naman mamulat, maging open din tong Congress pagdating sa budget nila. Correct na. Napakalinaw kay Angel. So yan mga karibyo natin, no, na malaking malaking sampal, no, sa mga congressman itong sinasabi ni Ka Angel, mga karibyo natin, no, na instead po na yung travel expenses dito pa lang sa Pilipinas marami ng problema. At wala rin naman talagang nakakaalam, no, ng budget ng mga congressman, mga karibyo natin. Kaya nga hinahanapan natin sila, di ba, ng mga resibo kung saan nila
Kung saan napupunta itong mga pondo na ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan, di ba? Dapat rin tayo, may karapatan din tayo na magtanong dyan. Kasi, di ba, galing naman po yan sa taong bayan na ginagastos ninyo. Kaya nga po, wag po kayong magagalit kung magtatanong ang taong bayan. At wag po kayong magpapakulong. Di ba? Eto, sasabihin ko na ulit, baka patawag tayo Opinion lang po ito, mga ka-review natin. Palagi na po tayong may ganyan. Kasi baka patawag din tayo. Makulong din tayo. Sa pamasahe pa lang papunta dyan, wala akong pamasahe, mga ka-review, di ba? Anyway, mga ka-review natin, ito pong sinasabi ni Ka Angel, mga ka-review natin, talagang, di ba? Ito po yung totoo, mga ka-review natin. At hindi po yung mga panliling lang, di ba? Kasi parang nililihis na po nila Yung issue po ng travel fund ay extraordinary fund, mga ka-review natin, nalilihis na po. Parang natabunan na, wala na, mga ka-review natin. Wala na yung, puro na certification yan. Nako talaga. At nakita naman natin kung yan po pinapakita. May pera po ang Pilipinas, may pera ang gobyerno. Travel expenses Marami lang po pala. yan. Marami palang pera. Nakukulangan tayo sa ibang tanggapan. Tapos ang nakakainis pa, masyado nilang kino-question yung halimbawa, yung Barangay Development Program. Correct. Yung Ayan, BDF, napuntuhan mo diba? Angel. Di ba yun yung malaking yung malaking ganansya natin kung bakit natahimik tayong Pilipinas, kumonti yung kalaban Tapos makikita mo ngayon sa Congress pa lang, sa budget pa lang ng travel, nandoon nakalaan bilyon. Milyon lang yung hinihingi mo para sa Barangay Development Program. Yes. Ayan yung gusto nating pakita, Ka Angel, buti nabanggit mo yan. Yung Barangay Development Program, yan mga kababayan, successful na po yan. Malinaw po yan. Milyong-milyon tao, mga katutubo. So yan, mga ka-review natin. Eto na. Mas malaki pala yung napupunta sa travel fund, mga ka-review natin, kaysa dito sa pagpapaunlad ng mga barangay, no? Barangay development. Nako, nagkakabistuhan na tayo dito, mga ka-review natin, Bakit kaya mas malaki yung siguro, gaya nga ng sabi kanina, mga ka-review natin, parang gusto pa nilang magpahangin sa labas, siyempre, di ba? Kaysa sa ayusin yung mga problema ng ating mga barangay, mga ka-review natin. No? May pera naman palang Pilipinas, mga ka-review, kaso nga lang nandun sa travel fund. Paano ba yan, mga ka-review natin? Parang niloloko na tayo dito, mga ka-review. Pagpaunlad tuloy sa barangay, maliit ang pondo, di ba? Pero sa pagpa-travel, malaki ang pondo, mga ka-review natin. Ano po ang inyong masasabi dyan, Ang naiiyak sa tuwa dahil nagkaroon sila ng patubig. Nagkaroon sila ng kalsada. Pati yung budget dyan, ay kukuriputin pa po ba natin? Napakaliit ng binagaloob sa atin. Mula 20 million, bumaba ito ng bumaba. Alam po natin kung ano po ang mas importante, mga mambabatas. Mga ginagalang kong mambabatas. Alam po natin kung ano po ang dapat na unahin para sa ating taong bayan. Kung tayo po ay bababa sa laylayan, doon po natin makikita. Pero unless nandyan po kayo, hindi po natin makikita. Kinakailangan po natin makiisa. Kayo po pumunta. Parang excuse me, mga ka-review natin, no? Parang nawawala na dito yung kasabihang bayan muna bago sarili, no? Kasi kung bayan muna bago sarili, mga ka-review natin, dapat unahin po natin yung mga barangay kaysa po sa travel fund na yan, no? Pero ang nangyayari po dito ngayon, mga ka-review natin, sarili muna bago ang bayan. Nakakalungkot, mga ka-review. Paano natin hindi masasabing sarili muna? Diba? Pag nagta-travel ka, mga ka-review natin, diba?
Masaya yan. No, masaya. Oh, puro gastos yan mga ka-review natin, ha? Tutulugan mo, kakainin mo, di ba? Bayad ng sambayan ng Pilipino. Ha? Sasakyan mo, di ba? Lahat ng gagamitin mo sa pag-travel na yan, bayad po ng sambayan ng Pilipino. Eh di, sarili mong na bago bayan, mga ka-review natin, no? Kapag meron pong congressman, mga ka-review natin, na magsabi niyan sa pangangampanya, nako, sasabihin nila na bayan muna bago sarili ang aasikasuhin ko. Diba? Utot nyo. Ha? Nakakagigil, nakaka-review natin na itong mga linabas nila dito. Sa kabundukan, alam niyo po ba ang kadahilanan kung bakit naging matagumpay at maraming sumukong rebelde? Dahil sa Barangay Development Program, doon sila namulat na mayroon palang gobyerno. Eh bakit gusto nyo pang ipa-abolish? I'm not talking sa mambabatas. Yung isa dito sa mga mambabatas. Itong mga makabayan black. Sino pa ba? Sila Raul Manuel, Arlen Brosas at Franz Castro. Iyan po sila. Eh wala pong ibang layunin ang NTF-ELCAC, ang Barangay Development Program, para mabago. Eh kasi isa yun sa makikita natin na tumataas, umaangat ng ating bayan sa oras na maiakyat din natin ang angtas ng pamumuhay ng ating mga kababayang katutubo. At ang iba po sa kanayunan na siyang nagiging dahilan ng pagre-rebelde sa pamahalaan. Di po ba ka, Angel, kung gaano ka-importante ito tapos sobrang liit ng budget? Ay katakataka naman po. Kaya nga po ngayon, huwag tayong magtataka kung bakit magkakaroon uli, no? Parang babalik yung kasaysayan na makaka-recover talaga yung kalaban, no? Yung CPP, yung NPA, yung NBF. Kasi pinutol natin yung proyekto ng gobyerno na siyang malaking impact na at nagkaroon ng magandang resulta, no, na gawain na programa talaga. Ngayon kung iniisip nyo na hindi okay na ang Pilipinas, kaya nga may mga ganito na tayong programa eh. Tingin ko hindi yan mangyayari kasi sa nangyayari ngayon, no, na pag may tinanong ka at gusto mong ipasagot pero ang katumbas ng iyong pagtatanong ay makukulong ka, sino pang sino Correct. pa yung matinong tao na magsasalita talaga, no? Wala namang gagawa niyang mga ganyang pagtatanong, kundi yung tingin nila na mga katulad nila ka Eric at nila Ma'am Lorraine, no? Yung mga FR na talagang malakas ang loob na maging bukas tayo, ibigay natin kasi kami, nabuhay kami sa loob ng organisasyon na gusto naming sabihin kung ano yung nakikita naming mali. Kasi yun yung kalayaan mo eh. Kaya mo sinasabi yung kamalian na ito ng yung naging karanasan namin na ang gobyerno noon ganito, ganyan. So sinabi namin yung para baguhin mo, para iayos mo yung pagkakamali. Kaya yung ginagawa sanang pagtatanong, hindi yun ibig sabihin against ka. Correct. No? Tinutulungan namin sila, tutulungan sila doon sa mga tanong na yon para ipaliwanag nila at maintindihan ng tao. Yun lang naman yung gusto natin. Hindi naman yung tanong na kukwestiyonin ka eh. Yes. Eh gastusin mo, wala namang problema. Sige, budget mo yan. Ang gusto lang nating malaman, sa paggastos mo ng iyong budget, ano ang resulta? Ang resulta ba ay makakabuti sa atin, sa mamamayan? Ito ba ay may kaakibet na pag-unlad? Oh, kung maganda ang epekto ng paggastos niyo sa budget, di meras, tuloy natin kasi nakaganda. Pero kung ikakapangit, yun yung medyo dapat tanungin na natin. Bakit? So yan mga ka-review natin, no? Napakaganda po ng sinabi ni Ka Angel, mga ka-review natin, no? Patungkol po dito sa pondo ng ating bayan, no? Tama nga naman mga ka-review natin, no? Hindi naman talaga masama ang magtanong, di ba? Lalo na kung ikaw po ay isang opisyal ng ating gobyerno na, di ba, merong malalaking pondo. Kung ang resulta ba daw nito ay makakatulong sa bayan, no? Yung pag-travel mo ba ay makakatulong sa bayan? Kung makakatulong sa bayan,
Bakit hindi mo gawin yan araw-araw, di ba? Kung makakatulong yan sa bayan. Oh. Eto nga maganda, eto nga, di ba? Datang pasalamat pa dito si si Speaker Romualdez, mga ka-review natin, na tinanong siya. Kasi meron na po siyang chance na ipakita sa taong bayan kung magkano lang yung niya, di ba? Nagastos, di ba? Sa travel na yan. Di ba? Parang opportunity na niya nun para magpakilala sa taong bayan na hindi siya kurap kung hindi man, di ba? Mga ka-review natin, kung magkano lang ba talaga ang nagastos niya. So yan, mga ka-review natin, anong po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? No? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Taong Kalye. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Maraming salamat po.